Sinabi ni Rockdale kay Uriah na tawagan si Desera, dahil may ipapagawa ito ditong importanteng bagay. Subalit tila nagdadalawang isip ang attendant na sumunod, dahil alam niya kung anong tumatakbo sa isip ni Rockdale. Nang makita ni Rockdale na hindi kumikilos ang dalaga ay hinawakan niya ito sa buhok, at sinabi niya dito na kung iniisip pa din nito na siya pa din ang nakakatandang anak na babae ng Police Clan. Dagdag pa ni Rockdale, kung nais ba ng dalaga na palayasin niya ito sa Bentrick Clan, kung ayaw niya mangyari iyon ay simulan niya na tawagan si Desera, dahil may ipapagawa siya dito, at sabihan nito ang second year na mula sa Sunrise Clan na nais niya itong makita. Agad naman sumang-ayon si Uriah sa mga utos ni Rockdale. Sa dormitoryo ng Valhalla, sa silid ni Joyok ay sinusubukan nito mag-focus ng mana sa loob ng kanyang katawan, subalit kahit anong subok niya ay masyadong mahina ang katawan nito. Napaisip ito at bigla niya naalala ang pangungulit sa kanya ni Arin Choi, hindi siya nito tinigilan sa pagsunod kahit tinagdihan na niya ito, hanggang sa hindi na siya nakatiis at sinabi niya na kailan ba nito balak tumigil sa pagsunod, dahil malapit na siya sa dormitoryo nila. Subalit wala pa rin ibang bukang bibig ang dalaga kundi ang turuan siya nito sa espada. Nasabi na lang ni Joyok na para tong isang sirang recorder na paulit-ulit lamang ang sinasabi. Dahil ayaw siya tigilan nito ay sinabi ni Joyok na 10 million won ang singil niya sa kada isang lesson. Nakita niya na parang napaisip ang babae dahil sa halaga nito, kaya't sinabi niya na masyado bang malaki, kung gayon ay aalis na ako. Pinigilan naman siya ni Arin at winika niya na ibigay ng binata ang cellphone nito. Nang iabot ito ni Joyok ay tinanong niya kung saan niya ito gagamitin. Tugon naman ni Arin, kapag binigay niya ang number niya ay mabilis lamang nito maipapasa ang pera. Nagtataka si Joyok kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't mabilis niyang tinignan ang kanyang cellphone. Pagtingin niya dito ay nagpasa si Eren ng 100 million won. Sinabi ng dalaga na kung maari na ba nitong turuan siya sa espada, nakangiti namang tumanggi si Joyok sabay pindot ng transfer denied. Sa isip-isip nito ay paano ang isang estudyante ay nagpasa ng 100 million won nang hindi man lang nagdalawang isip, dagdag pa niya na kung tinanggap niya ang ganong kalaking halaga ay kailangan niya itong turuang mabuti. Subalit sinabi niya na hindi na ito mahalaga, dahil kapag nahanap niya na ang warehouse ay hindi na problema ang pera, pati na rin ang mana niyang sobrang hina, dahil dito ay agad naghanda si Joyok upang hanapin ang naturang warehouse. Sa kadiliman ng gabi ay nagtungo siya sa isang kagubatan, at sa pagkakaalala niya bago siya pumunta sa paaralan ay ang karamihan sa mga sikreto niyang warehouse ay nasira na 300 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang investigasyon ay mayroon pang kahit 4 dito ang natira, subalit 3 na lamang dito ang nananatiling maayos at matatagpuan ang mga ito sa bundok ng Valhalla. Nang makarating ito sa destinasyon ay agad siyang nagpalabas ng mana sa lupa, sa ganitong paraan ay mas mabilis niyang mahahanap ang warehouse. Sapagkat ang mga marble na nakaimbak dito ay nagre-react sa kanyang mana, dahil dito ay hindi na siya nangangailangan gumamit ng sobra-sobrang mana. Nang maramdaman niya na ito ay agad niya itong tinungo, at mabilis na hinukay gamit ang dala niyang pala, subalit hindi pa nagtatagal ay labis na ang pagod niya sa paghuhukay. Winika niya na, kung alam niya lang mapupunta siya sa mahinang katawan na yon ay hindi niya nilaliman ang pagbaon dito. Dugtong pa niya na kung hindi lang dumating ang Tower of the End 300 taon na ang nakalipas ay hindi niya kailangan gawin ito. Nang panahon na yon ay nasa kaguluhan ang mundo at wala siyang pagpipilian kundi ibaon na lamang ang kanyang mga gamit, si Joyok ay inabutan na ng bukang liwayway sa paghuhukay, at di nagtagal ay narating na rin niya ang pintuan ng kanyang sekretong warehouse, at kasabay nito ay gumawa siya ng isang susi na gawa mula sa mana. Sa pagpasok niya ay tumambad ang isang kumpol ng kayamanan, winika ni Joyok na ngayon ay hindi niya na problema ang tungkol sa pera. Agad naman niyang napansin ang isang storage stone, winika niya, hindi siya makapaniwala na darating ang araw na gagamitin niya ang batong iyon. Nang mahawakan niya ito ay natuwa siya dahil ito ay nag-uumapaw sa mana, at napagpasyahan niya na ang dadalhin niya lamang ay ang storage stone at ang gem kaysa sa mga mabibigat na gold bar. Sa paaralan ng Valhalla, makikitang parang nawalan na ng kaluluwa si Joyok, dahil sa pagod niya sa paghuhukay,
Winika niya na may malaking aral siyang natutunan at yon ay ang wag ibaon ng sobrang lalim ang warehouse sa susunod na buhay. Nagulat naman siya nang makita niya si Arin na nakupo malapit sa kanya, tulad ng dati ay winika nito na turuan siya nito sa espada. Napaisip naman si Joyok na ang alam niya na pinagmulan ni Arin ay ang Truth Choi Clan, at ito ay mahusay pagdating sa espada na kabilang sa Five Great Family, kaya't nagtataka siya kung bakit siya ang kinukulit nito. Tinanong ni Joyok ang dalaga kung bakit sa kanya siya nagpapaturo, kung meron naman pwedeng magturo sa kanya na mula sa clan nila. Tugon naman ni Arin, gusto niya na matutuwa mula dito. Dahil wala pa siyang nakikita na kasing husay nito gumamit ng espada, sinabi ng binata na kung bakit hindi ito magpaturo sa kanyang ama, total ito naman ang head ng Truth Choi Clan, sigurado ako na mas magaling siya sa akin. Subalit nang sasabihin na ni Arin ang tungkol sa kanyang ama, bigla naman sumulpot si Mr. Eagle, winika nito kay Joyok na pumunta ito sa kanyang opisina. Tinanong naman ng binata kung para saan ang pagpunta niya doon. Tugon naman ng instructor, na tungkol ito sa hiniling niya sa kanya. Agad na lumakad si Joyok para sumunod dito, ngunit si Arin ay may gusto pa sanang sabihin subalit hindi na lang niya ito itinuloy. Sinabi naman sa kanya ni Joyok na bukas ng alas 6 ng umaga pumunta ito sa training ground, hindi naman makapaniwala si Arin sa winika ng binata. Nang makita ni Joyok ang reaksyon ng dalaga ay tinanong niya ito kung ayaw ba nito na turuan niya siya. Mabilis naman umiling si Arin at winika nito na pupunta siya. Sa teacher's office, sinabi ni Mr. Eagle na may klase pa siya kaya't papabilisin lamang niya ang pagpapaliwanag. Ang una ay ang iyong access sa chamber ng Constellation ay naaprubahan, subalit sa unang palapag lamang ng basement, nagtaka naman si Joyok kung bakit sa unang palapag lamang siya pwede pumunta. Dagdag pa ng instructor na maliban sa unang palapag ay mahigpit na ipinagbabawal ang tumuntong sa ibang palapag. Agad naman sumang-ayon si Joyok sa guro at tinanong niya ito kung kailan sila maaaring pumunta. Tugon naman ng guro, na kung pwede siya mamayang gabi ay maaari na silang pumunta, na sinang-ayunan naman ng binata. Sa isip-isip ng guro ay hindi niya inaasahan na basta na lamang ito papayag. Ang akala niya ay magrereklamo pa ito dahil hindi siya pinayagan pumunta sa ibang palapag. Pagsapit ng gabi ay nagtungo na ang dalawa, sa kayamanan ng Valhalla Academy ang chamber ng Constellation. Sa bawat paglingon ni Joyok ay nakita niya na may mga bantay sa pasukan at bawat sulok nito, winika niya sa instructor na mukhang mas mahigpit ang seguridad dito kaysa sa main gate ng paaralan. Tugon naman ng guro, na nagpapatunay lamang iyon kung gaano kahalaga ang chamber ng Constellation, ang halaga nito ay sapat na upang mapasama ang Valhalla sa isa sa 3 nangungunang paaralan. Naisip naman ni Joyok, maliban sa mga gwardya kung titignan ang labas na pader nito ay napapalibutan ito, ng isang uri ng magic circle maliban na lamang sa pasukan nito. Tinanong naman ng binata ang instructor kung maari ba siyang magtanong. Tugon naman ng guro kung ano iyon. Sinabi niya na kapag pumunta ba siya sa pangalawang palapag ay ituturing ba siya bilang isang kriminal. Tugon naman ng guro, hindi ito ituturing na ganon, subalit siya ay responsibilidad ng academy kaya't maaari siyang ma-expel sa paaralan. Bukod pa dito ay maaari siyang magkaroon ng isang mental breakdown, bago pa man ito matanggal sa academy. Dahil ang mana sa pangalawang palapag ay masyadong malakas, kapag hindi mo kinaya ito ay maaaring mawala ka sa iyong sarili. Nakangiti naman winika ni Joyok na naiintindihan niya na ang lahat, nagtataka naman ang instructor kung bakit bigla na lamang nagtanong ang binata, hindi naman siguro nito iniisip na pumunta sa pangalawang palapag wika ng guro sa sarili. Kinumbinsi na lamang ng guro ang sarili at sinabi nito na hindi naman niya siguro gagawin iyon, dahil siya ang nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit, kaya't alam niya na mas mabuting manatili sa paaralan kaysa ang ma-expel. Sinabi niya na meron lamang siyang 30 minuto, kaya't pag natapos na ito ay kailangan niya na lumabas. Sinabi naman ni Joyok na babalik siya kaagad kaya't huwag itong mag-alala. Sa pagpasok nito ay agad lumabas ang screen, winika ng binata na wala siyang pakialam kung ma-expel pa siya sa academy. Dahil kaya lang naman siya pumasok sa Valhalla ay upang makapasok sa chamber ng Constellation.
Dagdag pa nito na una niya dapat gawin ay makarating sa pangatlong palapag ng basement. Nang magsimula na sa paglalakad si Joyok ay nagtataka siya na tila ba ay walang katapusan ang hagdan na nilalakaran niya, bukod pa dito ay kahit isang silid ay wala pa siyang nakikita. Hanggang may narating siyang isang silid na ang tingin ni Joyok ay parang isang kulungan, winika nito na ang alam niya na ang Chamber of Constellation ay nagsisimula sa unang palapag, inisip niya na ito malamang ang unang palapag na iyon. Nang balak na sanang magpatuloy ni Joyok maglakad ay biglang lumabas ang screen, at nakalagay dito na nagawa na nito ang mga kinakailangan, at nasundan pa ito ng isang mensahe na ililipat ito sa isang silid. Nagtataka naman ang binata sa mensahe ng screen, subalit dahan-dahan siyang naglalaho, at sa isang iglap ay nasa harapan niya na si Varche. Winika nito na matagal din sila nang huling magkita, takang-taka naman si Joyok kung bakit nasa harapan niya na bigla si Varche. Sinabi ni Varche, na 300 taon din, subalit bago pa man ito matapos ang sasabihin niya ay nasuntok na kaagad siya ni Joyok. Winika nito na may lakas pa din ito ng loob na magpakita sa kanya. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Varche, sinabi nito na sandali lamang, subalit tanging suntok lamang ang nagiging tugon nito. Nang mapagod na si Joyok ay tsaka lamang ito tumigil sa pambubugbog kay Varche, winika niya na kadalasan ay hindi siya gumagamit ng dahas, subalit pagdating sa sumira sa pangarap niya at komportableng buhay ay ibang usapan iyon, sabay gigil na gigil pinagsisipa ang Tower Master. Habang nakakatanggap ng tadyak ay winika ni Varche, kung hindi ba ito napapaisip kung ano ang lugar na iyo, dahil sa winika ng Tower Master ay napatigil ang binata, tinanong niya kung ano nga ba ang lugar na iyon, dahil wala namang kahit ano sa loob nito. Tugon naman ni Varche, na iyon ay ang Mental Realm, isang space na nasa loob ng Divine Artifact. Dagdag pa nito na kahit ang nakikita niyang katawan ng Tower Master ay isang manifestasyon lamang sa larangan ng pag-iisip. Dahil ang tunay niyang katawan ay matagal nang nasira 300 taon na ang nakalipas. Tinanong naman siya ni Joyok, kung ang ibig sabihin nito ay matagal na itong nananatili sa loob ng Divine Artifact, na sinang-ayunan naman ng Tower Master. Sinabi ng binata na Eddie ang ibig sabihin noon, napangiti naman ang Tower Master, at sabay ipinagmalaki nito na naging isa na siyang constellation. Wala namang reaksyon si Joyok sa mga sinabi ni Varche, dahil masaya siya para dito ay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha. Sa labas naman ng Chamber of Constellation ay nag-aantay pa rin si Instructor Igol kay Joyok, at ilang sandali lamang ay lumabas na ang binata mula sa loob ng chamber. Tanong ng guro kay Joyok, na wala naman siguro itong ginawang kalokohan sa loob ng chamber. Agad naman sinabi ng binata, na tumingin-tingin lamang siya sa loob at wala nang ibang ginawa. Sinabi naman ng instructor, na kung ganun ay maaari na itong bumalik sa dormitoryo, na agad naman sinunod ng binata. Habang naglalakad pabalik ay naisip ni Joyok ang pag-uusap nila ng Tower Master. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung naging constellation ito, subalit nais niyang sagutin nito ang kanyang mga katanungan. Tinanong niya si Varche kung ito ba ang nagpapalabas ng screen notification at kung para saan iyon, subalit mabilis sumagot ang Tower Master na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Dahil walang tiwala ay hinawakan agad siya ni Joyok at akmang sasaktan ito, subalit sinabi ni Varche na wala talaga siyang alam. Dahil simula nang namatay siya 300 taon na ang nakalipas ay napunta na siya sa loob ng artifact nang walang kahit kaunting kapangyarihan. Nakumbinsi naman ang binata sa mga pahayag ng Tower Master kaya't binitawan niya din ito kaagad. Itinanong na lamang niya kung sino ang may kagagawan nun. Tugon naman ni Varche, na kahit siya ay nakatanggap din ng parehas na notification, sinabi sa akin na kailangan ko makipag-ugnayan sa reincarnated na si Hyan O Kim upang mabawi ko ang aking mga alaala. Subalit nang dahil doon ay naisip ko kung sino ang maaaring gumawa nito, sa palagay ko siya ay ang naglagay sa akin bilang master ng Tower of the End. Tugon naman ni Joyok, kung sino itong sinasabi niya, subalit wika ni Varche ay hindi siya sigurado, dahil ang lahat ng alaala niya tungkol sa taong iyon ay hindi pa din bumabalik, at sa tingin niya na ang lahat ng memorya ay hindi lahat babalik ng sabay-sabay.
Tanong naman ito sa binata, kung ano ang nakasulat sa notification na lumabas dito. Tugon naman ni Juyok, ito ay tungkol sa pagbawi ng sandata at alaala, subalit hindi ko nagawang basahin ang nasa ibaba nito dahil ito'y censored. Dagdag pa niya, na sa tingin niya ay wala siyang alaala na nawala, sapagkat ang lahat ng nangyari sa tower ay malinaw niyang naaalala. Sinabi naman ng Tower Master, sa ngayon ay hindi mo pa napapansin na may alaala kang nawawala, ang mahalaga ay nakuha muna ang sandata, natural lamang na dapat magbalik ang iyong alaala. Nagtataka naman si Juyok kung anong sandata ang sinasabi ni Varche, dahil wala pa naman siyang nakukuhang sandata simula nang pumasok siya sa chamber. Sinabi ng Tower Master, na ang space na kinalalagyan nila ngayon ay ang inner realm ng kanyang sandata, ang Sword of Enlightenment. Dagdag pa nito, na kaya siya naging constellation ay ginamit niya ang Sword of Enlightenment bilang isang divine artifact. Nanggalaiti naman sa galit si Juyok dahil sa ginawa ng Tower Master sa kanyang sandata. Sa kasalukuyan, habang naglalakad si ang binata ay naisip na ang mga bagay-bagay ay nagiging masyadong magulo. Naisip niya na lang sanang sirain ang sandata at hayaan na lang ito sa chamber. Subalit kahit pagaano kaina si Varche ngayon ay minsan din siyang tinawag na End King, kaya't hindi niya pwedeng hayaan ito na walang bantay. Bukod pa dito ay nakalagay sa notification na kailangan niya ang Sword of Enlightenment, upang matupad niya ang kanyang bagong layunin, kaya't wala siyang pagpipilian. Bigla naman may nagtanong sa binata kung ito ba ang top 1 sa oryentasyon na si Juyok Kim. Wika ng lalaki, magbigay galang ito sa kanyang mga seniors, dahil sinadya pa nila siya puntahan dito para lamang makita siya. Ito ay si Lyric Sunrise, ang panganay na anak na mula Sunrise Clan, sila ay second year ng Valhalla Academy. Tugon naman ni Juyok, mas mukha itong mga bully kaysa sa tinatawag niyang senior. Nainis naman si Lyric sa winika ng binata. Winika niya na kung ito talaga ang top 1 ng first year ay dapat muna nitong makilala ang pamalo nila. Sinabi naman ng isang lalaki na siya na ang bahala sa binata at tuturuan niya ito ng leksyon, mayabang niyang tinawag si Juyok na baguhan, at ipapakita niya daw dito ang pinagkaiba ng first year, subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad na siyang sinipa ni Juyok sa sikmura. Sinabi ni Juyok na tama na ang kanilang madaming salita at ipakita na lamang nila ang magagawa nila. Dahil sa nangyari ay labis na nagulat si Lyric sa sinapit ng kanyang kasamahan, at nagtataka siya kung saan nanggaling ang hawak nitong sandata. Winika ng binata, nananabik siya na muling gamitin ang kanyang espada, dahil matagal na din nang huli niyang nagamit ito, sabay sabi na bilisan na nila umatake bago pa niya durugin ang mga ulo nito. Ang nakaraang 3 oras, tinanong ni Lyric kung ano ang kailangan nito sa kanya, sinabi ni Rockdale na may kailangan lang siyang gawin na simpleng bagay, at iyon ay turuan niya ng leksyon ang isang estudyante. Dagdag pa nito, syempre hindi niya ito gagawin ng libre, titignan niya kung may magagawa siyang kaunting tulong para sa Sunrise Clan, bilang kapalit ay siya na ang bahala kay Juyok Kim. Maaari silang gumamit ng sandata kung gusto nila at siya na ang bahala sa paglilinis dito. Sabay tanong kay Lyric kung ano ang masasabi nito sa mga kondisyon niya. Mabilis naman agad pumayag si Lyric sa mga sinabi ni Rockdale. Isip-isip nito na kahit si Juyok ay top 1 isa pa din itong hamak na first year, at sigurado siyang wala itong magagawa sa laban sa second year, dahil ang first at second year ay malaki ang pinagkaiba. Dahil ang second year ay may kontrata na sa Constellation. Sa pangalawang semester ng mga first year, ang mga estudyante ay pumupunta sa Constellation's room upang gumawa ng kontrata sa mga ito. Kapag naging isa na silang contractor ay tsaka pa lamang sila maaaring makatuntong ng second year. Para sa katulad ni Juyok na hindi gaano mahalagang tao, at wala man lang na kinabibilangan na clan at guardian constellation ay, madali lamang para sa kanya ang pabagsakin ito, subalit tila kabaliktaran na ang naiisip ni Lyric sa mga inaasahan niyang dapat mangyari. Sa kabilang banda si Juyok ay unti-unti nang binubugbog ang kanyang mga kasama, inis na inis ang matabang lalaki may nais pa sana itong sabihin, subalit bago pa man niya ito matapos, ay patama na sa kanya ang isang atake,
Nang tumama ito ay napaangat ang matabang lalaki sa sobrang lakas ng atake. Agad naman tumalon kay Joyok ang isa pang lalaki upang ito ay hampasin, subalit sa pag-atake niya ay wala itong tinamaan. Mabilis naman na naghanda ang binata para sa pag-atake na labis ikinabahala ng lalaki. Sabay nagpakawala ng isang malakas na hampas si Joyok sa mukha ng lalaki, si Lyric naman ay wala nang nagawa kundi ang manood na lamang. Sa isip niya na ang lahat ng kanyang mga kasama ay napabagsak na ni Joyok, subalit takang-taka ito kung paano iyon nangyari, dahil sila ay may mas malakas na sandata at mas malakas na magic dito. Higit pa nitong pinagtataka ay ang espada ng binata, sapagkat ito ay kakaiba dahil wala naman itong ibang ginagawa kundi iwas-iwas ang espada, pero sa kada was-iwas nito ay may bumabagsak na kasama niya. Tinuro ni Joyok ang mga ito at winika, na hindi ba't sinabi niya na wawasakin niya ang mga ulo nito kapag hindi pa sila umatake. Napansin naman ni Lyric na natatakot na ang kanyang mga kasama, kaya't galit niyang sinabi sa mga ito na huwag ito matakot, dahil lamang sa isang first year. Pabiro naman winika ni Joyok, na ang pinuno ay meron pa din lakas ng loob, tugon naman ni Lyric na manahimik ito, at sabay naghanda sa pag-atake. Subalit mabilis na inilagay ng binata ang dulo ng kanyang sandata sa sikmura ni Lyric. Sinabi ni Joyok na sinong may sabi na hahayaan lamang niya ito sa pag-atake, sabay nagpakawala ng isang malakas na puwersa sa espada, na sa sobrang lakas ay halos napaangat na nito si Lyric sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa ginawa ng binata ay nawalan ng malay ang lalaki, masaya naman siyang sinampal ni Joyok at winika na gumising na ito. Tanong ni Joyok kung sino ang mga ito at bakit nila siya inatake. Tugon naman ni Lyric, sinabi na niya kanina na sila ang kanyang senior, sinabi naman ng binata, na kung ganun ay normal lamang pala na atakihin ng second year na puro may sandata ang first year, kaya tinanong ulit siya ni Joyok kung sino ang nagpadala sa mga ito. Sinabi naman ni Lyric, gusto lamang nila na turuan siya ng leksyon at wala ng ibang dahilan, wika naman ng binata. Kahit papaano ay isa siyang loyal na bully, sabay sinabi dito na siya ay aalis na, at siguraduhin nilang maglilinis sila ng maayos. Sinabi naman ni Lyric, sa tingin ba niya ay makakabalik siya bilang isang normal na estudyante pagkatapos ng nangyari, kahit na ito ang top 1 ng first year, sa oras na malaman ng iba ang insidente, sigurado siya na mae-expel ito. Tugon naman ni Joyok, ayos lamang. Subalit ito mismo ang kailangan magsumbong nito, na ang second year ay inatake ang first year, subalit nabugbog lamang ang mga ito na parang mga hangal, at kapag ginawa nila iyon wala na silang mukhang may haharap sa paaralan. Nakangiti naman winika ni Joyok na mag-isip itong mabuti, dahil buhay estudyante niya at pangalan ng guild nila ang nakasalalay dito. Sa kabilang banda, nag-aantay si Rockdale ng tawag mula kay Lyric. Sa isip-isip niya na ilang minuto na lang ay tatawag na si Lyric dala ang magandang balita, ilang sandali pa tumawag na si Lyric, na ikinatuwa ni Rockdale. Sa pagsagot nito ay tinanong niya agad kung naturoan ba nito ng leksyon si Joyok Kim, subalit ang tanging tugon lamang ni Lyric ay hindi niya nakaya ito ipagpatuloy, na labis na nagpagulat kay Rockdale at hindi makapaniwala sa pahayag ng naturang lalaki.